Good morning, Philippines. Ngayon po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay araw ng Huwebes, January 13, 2025. Nag-umpisa na po ang kampanya para sa national positions for this May 2025 election. So kahapon po narinig natin ang balita na mismo ang bangag na Pangulo, PBBM, ang naglunsad ang kanilang salbo doon sa kanyang bayan sa Ilocos Norte, I think sa Lawag, kung saan kompleto di umano ang kanilang slate. At sa kanya pong speech, maraming pasarin ang bangag na Pangulo. Ayon sa kanya, ang mga kandidato sa kabilang partido sa PDP laban sa ilalim ni PRRD ay bumili lang di umano ng suka at ginawa ng kandidato. Pinagmamalaki po ng bangag na Pangulo na di umano ang kanyang slate na binubuo ng mga trapong politiko. Ito ngayon ang bagong usbong ng mga oligarkiya. Pinangungunahan po ng mga dati at tradisyonal na mga politiko katulad ni Tito Soto, Manny Pacquiao, Villar, Cayetano, Lapid, Rebilla, Tolentino. Ito po mga taong ito, kung tutusin, ito po yung dating mga kasama noong 2019, kasama po ito ni PRRD. Ngunit ngayon, sa pag-upo ni PBBM, bigla pong nagbaliktaran at nagpunta nga sa kanyang kampo. Ang tanong po, bakit? Sapagkat itong mga taong ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung tutusin, wala naman po ito talagang nagawa sa bayan, kundi sumahod. At ngayon, sumama po sa sindikato ng bangag na Pangulo upang makibahagi sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Alam po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na ang 2025 national budget, ito po ang pinaka-most corrupt sapagkat dito po sa pamamagitan ng mga ayuda, tupad, akap, AIC at kung ano-ano pa. Ito po ay ipinamamahagi ni PBBM sa mga senador at congressman bilang panunuhol sa kanila. Bilyon-bilyon po ang halaga o trilyon pa nga. At sila po ay yumayaman dito sapagkat hindi naman po buo yung sinasabing pamimigay sa masa o sa taong bayan ay kanilang ibinibigay. Karamihan po dyan mga ghost na mga pangalan na di umano recipient na nabanggit ng mga ayuda pero napupunta po sa kanilang bulsa. At itong mga bagong senador na uupo, mananalo this 2025 election, ay makikibahagi po sa loot. They will be sharing the loot of the new administration o of the administration of the PBBM upang nakawin ang pera ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng mga ayudang ito. Kaya po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dapat po maging matalino ang sambayan ng Pilipino sa darating na eleksyon. Huwag pong iboto ang mga kandidato na nasa slate ng nasa slate ng bagong Pilipinas di umano sa ilalim ng bangag na Pangulo.
sapagkat ito pong mga ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay sumasali po o umanib sa kanyang partido upang maging kasali ng sindikato ng Pangulong Marcos upang babudol ang sambayan ng Pilipino at nakawin nila ang pera ng bayan. Sa halip na ito pong mga pera na ito ay gamitin for developmental projects na tunay na magbibigay ng sustainable development para sa ating mga kababayan. Kinukurakot po nila. Bibigyan lamang ng kapiraso ang mahihirap na Pilipino. Katunayan po, kailan lamang meron po tayong kilala, kaibigan mismo natin na kasama sa tupad. Ang kwento po niya, hahawak lang sila ng walis, ng isang oras kukunan ng picture, tapos na. Pagkatapos, dapat ang tanggapin di umano nila, halimbawa ay 6,000 sa loob ng isang buwan. Ang napupunta lang po sa kanila ay 3,000 lang. So imagine po, ang tupad ay sponsor po ng DOLE para magbigay ng empleo sa mga kapos ang kita. So supposedly, yan po ay minimum wage. So kung yan po ay minimum wage, so about 15,000 dapat ang kitain ng mga kasapi sa tupad na yan kung talaga sila ay magtatrabaho sa araw-araw. O pagpalagay na natin para maging hati-hati, maraming makinabang for 15 days. So dapat tumanggap sila ng ganong 7,500 halimbawa po. Ngunit ang actual na napupunta sa kanila di umano ay 3,000 lang. So ano po ibig sabihin yan? Talagang kinukurakot po, pero ang kanilang pinirmahan ay tumanggap sila ng ganong halaga. Yan po ang malaking kurakot. Pangalawa po dyan yung mga infrastruktura na ayon po sa mga balita, mismo ang mga kontraktor ay ang mga congressmen at senators. So kung ang project ay nagkakahalaga ng 1 billion o sabihin na natin 100 billion, ang tunay na napupunta sa mga project ay siguro 10 billion na lang. Yung 90 million pinaghati-hatian na ng mga kurakot ng opisyalis ng gobyerno. Kaya hindi po nakapagtataka na ayon sa balita yung flood control project binahalang na wash out na rin. Bakit po? Mga under qualities, substandard, dahil kinukurakot. Ang totoo po, ang project ay ginagamit lamang as a conduit for them to get the money, to steal the money from the Filipino people. Yan po ang katangian ng kasalukuyang administrasyon sa ilalim ng bangag na Pangulo. At itong mga politiko na ito na sumasama sa kanya sa kabila ng katotohanan na ito ang katangian ng administrasyong ito sa ilalim ng bangag na Pangulo. Ang ibig po sabihin niyan, itong mga taong ito walang pagmamahal sa bayan, bagkus kaya sila sumasama sa kampo ng Pangulo, PBBM, kahit alam nilang ito ay corrupt administration, ay upang makibahagi, makasama sa sindikato na magnanakaw sa sambayan ng Pilipino. Sino-sino po ito ng mga dating kilala ng mga senador na pinagmamalaki ng bangag na Pangulo. Tandaan po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang mga pangalang ito: Tolentino, Tulfo,
mga Tolpo po. Dalawa yan, Erwin at Ben Tolpo. Pia Cayetano, Abi Binay, Lito Lapid, Francis Tolentino, Binhor Abalos, Aimee Marcos. Sino pa po? 12 yan, kompleto. Yan po ang slate. Yan si Camille Villar. Kasama po dyan. Sino pa yung tatlo ay hindi natin matandaan. Pero tandaan po natin, dapat ang mga taong ito, ayan, kasama yata dyan si Ping Lacson, si Soto, si Pacquiao. So, tandaan po natin ang mga taong ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Huwag po nating iboto sapagkat wala po tayong mapapala sa mga ito.